Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRE channel for showbiz update. And ang tatalakayin natin ngayon mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa backup plan nila Kim and Paolo. Whatever man po ang mangyari mga kakimpaw, di ba? Sa kanila sa showbiz industry. As maigi na nga po mga kakimpaw yung always pong handa. Pero bago po ang lahat, di pa nakaka-subscribe, i-click nyo lang po ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba para maging updated sa mga susunod nating balita. So, simulan na nga po natin ang atin pong talakayan sa gabing ito at unahin nating pag-usapan ang mga reaksyon at opinyon ng mga Kim Pao fans regarding sa mga nangyari kamakailan kina Kim and Paolo. So, ang first comment po ay mula kay Miss Day Maghiyat. Sabi niya rito, ayan po Miss Gandara, nakaka-comment na naman ako. Ayaw ko pong makakarinig ng minamaliit si Kim ng pinakamaliit na nagbabash kay Kim. Wala silang karapatan dahil si Kim ay isang malaking artista sa showbiz. Sino ba sila? Sila lang naman ay isang basher na binabayaran ng kung sino lamang. Then, para laitan si Kim na big star ng Star Magic. Marami nang napatunayan sa loob ng 20 years sa showbiz. Kahit kapwa niya artista, hinahangaan siya. At marami ang nagmamahal na mga big bosses. Ang nanglalait kay Kim ay walang bilang sa lipunan dahil sila ay bashers lang. Kaya hindi dapat binibigyan ng pansin dito sa comment section. Miss Gandara, kaya minsan hindi ako nagko-comment kasi pumuputok ang pulso ko siguro, pulse ko na pilit na ako. Ay, poste. Ang poste ko, nagpapalit na ako. Hindi na Meralco. Joke lang. Kasi nga po, nakaka-HB yung mga bashers gaya ngayon. Sa dami ng project ni Kim na halos wala nang pahinga tapos tatawaging starlet. Bakit hindi nila ibigay sa totoong starlet? Sa walang project na matagal na yon ang tawagin nilang laos. Na matagal na. Yun ang tawagin nilang laos. Hindi si Kim. Sana nga gawin na nila Kim at Paolo yung kopino nang magpunta na sila sa Korea nang bumula na naman sa inggit ang mga bashers. Salamat Gandara. Nako, wag po kayo mag-alala, Miss Day Maghiyat, sapagkat nung narinig ko din yon na tawaging starlet si Chinita Princess, nako, kumulo talaga agad yung dugo ko. Kasi biglang pumasok sa isip ko yung hirap, pagod, walang pahinga ni Chinita Princess, tapos tatawagin lamang na starlet mga kakimpaw. Talagang kung meron man ditong walang kaalam-alam at sinatawag niyang BO ay hindi si Kim yun kundi siya. Diba mga kakimpaw? Ay nako, nakakaloka. Kaya gets na gets ko yung comment nyo, madam. Nakaka-HB naman talaga. Pero, ayan, kasama po sa buhay yan, mga kakimpaw, baka sabihin na naman na, bakit po pa sinama yung ganyang, nakaka-stress lang naman, dapat good vibes lang. Hindi kasi sa fangirling, always, mga madama, happy lang. Dadaan tayo sa ganitong pagsubok na talaga namang uhubog po sa atin para tayo po ay mas tumibay na bilang fandom, mga kakimpaw. Samantala, dumako naman tayo sa ating mga nasagap na balita ngayong hapong ito at pag-usapan itong tungkol nga po sa House of Little Bunny ni Chinita Princess. So, ito nga po yung pinaka-iniintay na araw mga kakimpaw na magdadrop nga po ng bagong mga designs of bags si Chinita Princess sa kanyang business na House of Little Bunny. And alam niyo po ba, kahit habang nasa showtime pa si Kimi, ay may mga nag-check out na agad-agad. Si Kim kasi napakasipag din, nagdadrop po ng link and all, ganyan. So, eto mga kakimpaw, nakapag-check out na nga daw ito si Kim Pao Crumbs. And itong loaf in mahogany ang kanya pong napili. Ang ganda naman kasi talaga nito. And
sa mga nilapag pa lang po na pictorial ni Kimi, nanggigigil na po yung mga fans. Gusto na agad i-check out talaga kasi ang ganda. So, 4,600 po pala yung price nito, no, mga kakipi. Grabe. Anyway, meron naman pong gusto mag-check out pero hindi makapag-check out kasi wala daw pong international shipping. Nako, sayang naman. Ang dami pa naman sanang bibilhin. Ang ganda ng mga bags na napili, mga kakimpaw. Ayan. Gusto ko bet ko itong pangatlo, mga kakipi. Kapag check out nga din. Anyway, ayun nga, sabi dito, this is the wine I chose but I can't check out because there's no international shipping. Like this bag so much at Prinsesa Chinita. So, ayan, sana, si Kimi, matrabaho to para even yung mga nasa ibang bansa niyang fans, makapag-check out din, mga kakipi. Sayang din po yan, di ba, mga kakimpaw? Kung meron lang sanang international, mga kakipi, daming pong mga taga-ibang bansa ang bibili at susuporta sa business na to ni Kimi. But anyway, eto pala yung mga new designs ni Kimi sa House of Little Bunny PH. In-store po niya. Exclusive. So, ayan. Anong bet nyo dito, mga kakimpaw? Ang dami ng new designs, mga kakipi. Bet ko tong nasa huli. Pangalawa sa huli, mga kakimpaw. Itong nasa ilalim ng nakalagay na new design. Ang pretty. So, ang dami palang mga design pa, mga kakimpaw, And eto pa, sobrang ganda rin po nito, mga kakimpaw. Ayan. Eto pala, follow nyo pong House of Little Bunny PH sa Instagram, mga kakimpaw, ha. Ayan, dyan po kayo mas mapapabilis sa mga tip online. May mga link din po dyan para makapag-check out po kayo. And dahil nga napaka-hands-on ni Chinita Princess sa kanyang business, mga kakimpaw, na kahit po sobrang busy niya sa kanyang work, kahit may mga endorsement, kahit may pasok sa showtime, or kahit siguro magsimula pa ang kanilang taping, mga kakipi, ay talagang napaka-hands-on pa rin ni Kim sa kanyang business. Mukhang handa na daw talaga po si Kim Chiu sa sa buhay sa labas po ng show business. Kumbaga ready, backup plan, mga kakimpaw. If ever man maisip po nila na mag-settle down or maglaylo na sa showbiz, mayroon pong fallback si Chinita Princess. And ganun din si Paolo Avellino. Nitong nakaraan, sobrang na rin po niya, busy rin sa kanyang business, mga kakimpaw. Diba? Parehas sila ni Kim masyadong tinatrabaho ngayon ng kanilang businesses, mga kakipi. So, parang meron akong naamoy. Charat! So, no matter what happened, ayan, meron pong babagsakan sina Kim and Paolo kasi mga wais po sila, mga kakimpaw, and business-minded. Anyway, dumako naman po tayo dito sa next topic natin. Patungkol nga po ito sa kalaban nilang show, mga kakimpaw, na kung saan, sabi nga po sa news or sa isang post na patapos na nga lang po, mga kakimpaw, the last 2 weeks na nga lang daw po ito, talong-talo pa rin daw po sa ratings. Sabi dito, Never Say Die ng GMA Network, nalalapit na ang pagtatapos, 2 linggo na lamang ang natitira sa pag-eri dito sa kabila ng matinding promosyon at pagsuporta mula sa kanilang loyal viewers. Usap-usapan ngayon ang ulat na umanay bumababa ang ratings nito. Ayan, sa harap ng matinding kompetisyon sa prime time. Ayon sa ilang netizen, nahihirapan umano itong tapatan ang patuloy na pag-arangkada ng Diadibay na pinagbibidahan ni Kim Chiu and Paolo Avellino. Dahil dito marami ang nagsasabing magiging malaking hamon ang huling 2 linggo ng Never Say Die upang makabawi at mag-iwan ng matinding marka bago ito tuluyang magtapos. Nako, mukhang hindi na nga daw kaya, mga kakimpaw, ng network nila na kumapit pa
sa Never Say Die. Kasi patuloy po ang pagbaba ng ratings nito. And yung TV ads din nila, napakakonti. Doon sa huli nga nating update, di ba? Sobrang unti. Wala man lang po sa kalahati ng isang channel man lang ng The Alibay, mga Hakimpaw. Sobrang konti po talaga. Kaya hindi nakapagtataka kung i-give up na po ito at hindi na kumapit pa ang network dito kasi sabi nga dito, sponsor po ang bumubuhay sa isang show. Kung walang ads na commercial, babagsak ang show mo. Ang The Alibay, sobrang daming ads kasi ang ganda ng story at magagaling ang mga gumaganap. Hindi boring panoorin kaya itataob talaga nila ang ibang palabas. Pinalabas pa yan sa Prime last year. Ano kaya kung ngayon lang ito nag-ere? Di wala na. Bagsak na. Lahat ng katapat na show, ganyan kalakas ang fandom ng Kim Pao. Masakit man isipin, pero yun po ang katotohanan kasi nakikita rin talaga natin ang datos. Datos ng TV ads at ng ratings mga Hakimpaw. So, hindi po ito pang hila lang or pang lang sa kabila, kundi katotohanan lang mga Hakimpaw na napakalakas ng The Alibay at hindi nila kayang talunin. Sabi pa dito, The Alibay super ganda, may aral na mapupulot bawat eksena. Aabangan mo, kompletos recados, mapadrama, romance, comedy, action, isama pa yung magandang tanawin sa Cebu. At higit sa lahat, magagaling yung mga artist. Wala masyadong sigawan, pero dama mo ang nais iparating sa mga manonood. The Alibay, amazing series. Nangyayari sa totoong buhay ang story. Kaya makaka-relate ka kung hindi fantasy, hindi patayan, hindi palakhasan ng boses ang labanan. Acting ng totoong magagaling na artista ang usapan. Walang halong chemical, kundi chemistry ang labanan. Grabe yung mga words ng mga viewers po sa The Alibay, mga Hakimpaw. Grabe po kung makapuri din sa acting skills nila Kim and Paolo. Siyang tunay, di ba, mga Hakimpaw? Napakahusay talaga. At saka binigay po ni Kim and Paolo ang best po nila doon. And si Paolo Avellino nga, sa sobrang tutok po dito, hindi lamang po siya aktor dito, kundi involved din po siya sa trabaho sa likod ng camera. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin magiging chika. Maraming salamat guys. Ingat po kayo palagi.